Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Kabilang sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pakikipagpulong sa mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited sa Tokyo, Japan, kaugnay ng pinanukalang 17 billion pesos sa pagpapalawak na operasyon ng kumpanya sa Pilipinas. Layunin na proyekto na palakasin ang produksyon ng mga advanced heat sink modules at thermal management products sa Laguna Technopark na ginagamit sa AI servers, data centers, semiconductors, telecommunication systems at sa mga susunod na henerasyon ng electronic products. Ayon sa pamahalaan, inaasahang mas mapapalakas pa ng proyekto ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chains ng advanced electronics at AI-driven digital infrastructure. Dahil din sa patuloy na paglaki ng generative AI market, tinatayang magdilikha ang nasabing pagpapalawak ng halos 4,000 karagdagang direkta at hindi direktang trabaho para sa mga Pilipino. Magpapalawak naman ng operasyon sa Pilipinas ang Sumitomo Electric Industry matapos talakayin ng presidente at mga opisyal nito sa Tokyo ang 4.3 billion pesos investment para sa advanced electronics manufacturing. Kabilang sa proyekto ang pagpapatayo ng bagong pasilidad ng First Sumiden Circuits Incorporated sa Cabuyao, Laguna na magpapalakas sa produksyon ng flexible printed circuits na ginagamit sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Inaasahan ding makakalikha ng proyekto ang tinatayang 300 karagdagang direkta at hindi direktang trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, ana sa kapin 500 ka mga kanhi rebelde ug mga miyembro sa people's organizations sa Sultan Kudarat ang nakadawat og livelihood assistance pinaagi sa Pamana Livelihood Program sa gobyerno ilawom sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRU. Ana sa 22 ka mga asosasyon dinhi ang nakadawat og tig 300,000 pesos. Sa kinatibukan mo balor sa kapin 6.6 million pesos ang kantidad sa gigahin nga Livelihood Seed Capital Fund. Nakipsab sa nakadawat ang mga kanhing miyembro sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front kon CPP, NPA, NDF. Samtang 7 ka mga asosasyon ang gilangkuban sa kanhing miyembro sa Moro National Liberation Front kon MNLF. Among inisyatibo subay sa padayong implementasyon sa UPAPRU Transformation Program sa mga non-BARM areas. Gisugda na sa Department of Agriculture, Regional Field Office 10 ang pagpangapod-apod og cash aid ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program alang sa mga mag-uumaw ug mananagat sa Northern Mindanao. Paagi kini aron nga matabangan ang maong sektor sa pagtaas sa gasto sa produksyon, gasolina ug uban pang farm input costs. Among programa gilusad niadtong Mayo 25 sa mga gymnasium sa Balingasag ug Kinugitan, Misamis Oriental. Makadawat ang matag benepisyaryo og cash assistance nga nagkantidad og kapin 2,000 pesos. Nalakip sa nakabenepisyo sa programa ang mga aktibong mag-uma sa humay nga dili mula pa sa 2 ka hektarya ang umahan, mga mag-uma sa mais ug tubo ug mga mananagat nga nagagamit og motorized nga bangka. Aron nga makadawat sa mong cash aid, kinahanglan nga narehistro sab sila sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ug sa Boat and Gear Registration. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites at sa PTV PH. Ako si Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.